Hello everyone, I'm Pastor Gamaka, Apostolic Believers of Christ International, Bishop Salmian. The program like is share, subscribe, and post notification bell to update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang umaga po sa lahat sa ating mga viewers, listeners dito po sa ating YouTube channel, sa Facebook. Naway kapayapaan na tabag bigyan ng Diyos ay sama sa atin sa magitan ng ating Panginoon Hesus Kristo. Na ito po yung lingkod, Pastor Tumaka, Apostolic Believers of Christ International. Mga kapatid, sa oras na ito, magpasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Hindi po tayo pinabayaan ng Diyos bawat araw. Patuloy po tayo na ginagabayan ng Panginoon sa anumang mga sakuna na naranasan ng sanlibutan. Ay tayo po ay pinaprotektahan po ng Diyos na maiwas tayo sa mga pangyayari na natin inasahan sa mga buong natin sa bayan. Sa latag diriwa ngayon ng karawan, happy birthday po sa lahat. Naway ang kapayapaan, habag, biyaya ng Diyos, karagdagan ng mga araw, mga taon, malusog na katawan at yung kahilingan sana ipagkaloob po ng ating Panginoon Hesus Kristo. Mga kapatid, ito po ating ginawa mga video, ating binigyan po ng pagkataon kahit sa mga minuto man lang ay makapag-post tayo na mga video sa ating YouTube channel, sa Facebook. So, sa lahat natin mga taga-YT, kasama natin mga kaibigan sa YouTube channel, naka-subscribe na po sa atin. So i-below lang po natin ating channel para po na marami tayong matutunan sa bawat araw na salita ng Diyos. Ito po yung aral ng Panginoon para po sa ating kaligtasan, ating inasahan sa huling araw, natin ng panahon na talagang bigyan na po tayo ng ganting pala ayon po sa ating pananampalataya, ayon po sa ating pagsunod, no, ng kalooban ng ating Panginoon. Kaya ang ginawa natin mga kapatid, ito po talaga ay may ating pagkataon katapos sa ating pagmaniho ay ating binigay ang mga salita ng Diyos dito po sa YouTube channel at ipanapaalam po natin ano ang dapat natin gawin. Now, kailan mga kapatid magsulat ang pangalan sa aklat ng buhay, ito pinakamalaga kasi diretsuhan po tayo. Hallelujah, tanda po natin na wala na po tayong pangulipas kung may dahilan sa araw ng paghatol, sapagkat ang sinuman ang pangalan ay matagpuan sa aklat ng buhay, ibubulin sa dagat-dagatan apoy, ayon po sa Payag chapter 20 and verse 15. Now, tanda po natin, wala po reliyon na makapagbigay sa atin ng kasiguruhan na makamtan ng kaligtasan. Kasi kahit kung ano ang ating reliyon, pari, pastor, tagapagturo, may panampalataya, kung Christian man tayo, pero kung hindi makasulat ang ating pangalan sa aklat ng buhay, ibubulid tayo sa dagat-dagatan apoy. Hindi kasi basta mga kapatid na pastor tayo nakasulat, pari nakasulat, Christian nakasulat, may panampalataya nakasulat. Dahil po mga kapatid, hindi po yan ang basihan na may kasiguruan tayo mga kapatid sa pagkamit ng kaligtasan. Kasi mga kapatid, ating bansang pastor Christian, pari, tagapagturo, manampalataya, kung taga ano pa tayo ng Biblia, taga basa tayo ng Biblia, hindi po yan ang basihan na komportable na po tayo mga kapatid sa ating bawat isa. Kailangan natin siguruhin paano makasulat ang pangalan natin sa aklat ng buhay. So makasulat na aklat mga kapatid ang pangalan natin kung maglilingkod tayo sa Panginoon. Now, ang paglilingkod mga kapatid, ito po ang isang tawag na lingkod ay sumusunod ng kanyang Panginoon. Na kung tayo naglilingkod sa Panginoon, so sigurado masulat po ang ating pangalan sa aklat ng buhay, sapagkat sa araw na maglilingkod na po tayo sa Panginoon ay sinusunod na po natin ang kalooban ng ating Panginoon. Pero kung hindi pa tayo lingkod ng Panginoon, so ang ating na po nasusunod. So kahit na po mga kapatid, mayroon tayong sinusunod, hallelujah, na kabutihan, pero mayroon naman kasamaan na ating ginagawa. So hindi pwede mga kapatid talaga na ating pumuhay sa limutan ay masayang lamang, sapagkat alam ng Diyos po ang ating kalagayan ngayon na hanglang po tayo sa ating bibig, so wala po sa ating mga gawa. So kailangan natin patunayan ating sinasabi, sumitan na po na ating gawa. Now, ang pangalan ni Numan na hindi matagpuan sa aklat ng buhay, ibubulid sa dagat-dagatan apoy. Kaya ito mga kapatid, ating mensahe ngayon, sana po malaman natin paano makasulat. Ang question dito mga kapatid, paano makasulat
ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Kasi diretsuhan po ito, wala pong paligoy-ligoy, wala pong relihiyon o bansag sa lupa na makapasok doon, kundi yung nakasulat lang. Mga batid, ang pangalan sa aklat ng buhay. Sa payag 21 verse 27, na hindi makapasok doon ang mga anumang marumi. No, itong kahihiyan ng mga gawain. Tanda po natin, kahihiyan ng mga gawain at itong marumi at mga sinungaling ay hindi makapasok, kundi yung nakasulat lang ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay na listahan na ating Panginoon Kristo na binigyan mga tao na binigyan ng buhay na walang hanggang. So yung nakasulat lang. Kaya siguruhin natin ngayon, papaano? Ano ang gawin natin? Ano ang dapat gawin natin na para makasulat talaga sa aklat ng ating pangalan at sa buhay pa tayo ma-prove natin ito? Dahil kapag hindi natin ma-prove ito, yan ang dahilan sa ating mga pagsubok, naranasan, mga sakit, kung karamdaman, nagdalawang isip na tayo at takot na tayong mamatay dahil walang kasiguruan ang buhay natin. Pero kung masiguro natin ang buhay natin sa salimutan na ito, na talaga mayroon tayong kasiguruan, kahit ano mga pagsubok, ano ang kapighatian na maranasan natin, ay hindi po tayo, mga kapatid, madadali at hindi po tayo daigin ng mga suliranin, hindi po tayo daigin ng mga pagsubok na ating dinadaanan dahil sa buhay na pag-asa na ating nalalaman na may kasiguruan tayo ng kaligtasan. Ang sabi ng Pablo sa Romans chapter 8, 24 to 26, ligtas na tayo ngayon, no? At hinintay lang natin ang ganap, ang kaganapan ng kaligtasan. Ihintay lang. So, mayroon na po tayong idea, mga batid. Mayroon na tayong basihan. Pero hinintay lang natin ang kaganapan. Kasi habang buhay pa tayo sa libutan, hindi pa natin masure talaga na ligtas na tayo sapagkat nakipagbaka pa tayo. Nakipagbaka pa tayo sa ating sariling katawan. Nakipaglaban tayo sa sarili nating laman. Dahil ito po ang kaaway ng Espiritu, ang ating laman. At ang laman, kaaway ang Espiritu. Na yan, mga kapatid, pero habang nahintay tayo dito, mga kapatid, kasi hindi pa natin tiyak talaga, sapagkat hindi pa naganap kasi buhay pa tayo. Kasi pag namatay na po tayo, yan talaga ang sigurado, mayroon na po tayong dako na pupuntahan. Either kung hinihintay natin ang pagbalik ng Panginoon Kristo or ang kamatayan na ating hinintay din. So dalawa lang po makapangkalagayan natin. Maabutan tayo na buhay pa or patay na tayo sa pagbalik ng Panginoon. Pero buhay ang pag-asa natin, mga kapatid. Buhay ang pag-asa natin. Dahil pang pag-asa natin, mga kapatid, yan po ang napakahalaga na malaman natin. Itong pagbabalik ng Panginoon, isasama na tayo doon sa kanyang kalwalhatian. In 1 Thessalonians chapter 4, 16 to 17, na mismo ang Panginoon Kristo ang bababa mula sa langit doon sa lapaap at sa huling tinig ng trumpeta ng Diyos, at ang namamatay kay Kristo maunang mabuhay, at ay mga buhay patitira ay aagawin sa lapaap kasama ng mga muling binuhay. So una, mabuhay ang mga patay, at ay mga buhay na titira ay isasama na tayo, mga kapatid. Isasama na tayo doon sa kanyang kaharian at ay makisama sa Panginoon magpakailanman. So yun po ang buhay na pag-asa natin. Kaya kahit ano ang ating maranasan, mga kapatid, sa sanlibutan, dahil po sa pag-asa na ito, kasi ang sabi sa Pablo, ligtas na tayo, no? Ligtas na tayo at hinihintay na lang natin na magiging ganap ang kaligtasan na ito. Umaasa tayo dahil wala pa ang ating inaasahan. Totoo nga, itong ating ginawa ngayon, umaasa tayo ng kaligtasan. Pero may katiyakan na ba? Mayroon na po. Kasi maliwanag, ligtas na tayo. Ligtas na tayo at hihintay na tayo sa katiyakan ng kaligtasan na ito. Kasi hindi pa nakikita nga. Kaya, buhay ang pag-asa natin. Kahit anong mangyari na sa limutan, mga kapatid, hindi po makapaghiwalay sa atin. No? Ang kaligtasan na ito po ang nagbigay sa atin ng pag-asa. Ito po ang nagpatatag sa atin na ating pananampalataya. Sa 8:35,
dito po sa Romans chapter 8:35, walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig kay Kristo. So, hindi sinabi na hindi tayo mahiwalay. Ang pag-ibig ni Kristo, walang makapaghiwalay sa atin. So, minsan tayo lang humiwalay. No? Tayo ang humiwalay. Pero ang pag-ibig ni Kristo sa atin, hindi hihiwalay. Ay, ibig sabihin, ano man ang ating kamalian, ano man ating katayuan, na natili pa ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Dahil nga, mahal tayo ng Diyos. At yan dapat malaman natin na paano tayo makasulat sa aklat ng buhay para wala na po tayong hatol ng kaparusahan. Dahil sinabi sa Roman, in chapter 8 verse 1, na kapatid, na ang lahat na kay Kristo Jesus, wala nang hatol na parusa. So, to God be the glory. Ayaw ba natin walang hatol na parusa? So, yun talaga ang hangad natin. Harap natin sa hukuman, mapalaya tayo. Sapagkat ang sabi sa Mateo, chapter 25, 31 to 33, na sa araw na ako uupo sa aking trono, ay pagbukod-bukurin ko ang lahat ng tao sa aking harapan. Yung sinabi rin pa ni Kristo habang kasama ng mga apostol. Sa Mateo 25 verse 31 to 33. Sa 32, pagbukod-bukurin ko ang lahat ng tao at ang kambing ilagay ko sa aking kaliwa, at ang mga tupa ilagay ko sa aking kanan. Sa 33, sapagkat ang mga kambing ay ang masama at ang mga tupa ay ang mga matuwid. So ganyan mga kapatid, ang kapangyarihan ng paghatol, lahat tayo harap. Pero kailangan natin malaman saan ka ba nakalagay, sa kaliwa ka o sa kanan. Kasi ito pa mga kapatid, buhay pa tayo, ay pinalam na po natin ang Mateo 25 in verse 31-33. Naupo ako sa aking trono at pagbukod-bukurin ko ang lahat ng tao sa harapan, tulad ng pagbukod ng kambing at saka mga tupa. Sapagkat ang mga tupa, ito po ang matuwid, ang kambing sa kaliwa, ito po mga masama. Kaiwasan ang masamang pamuhay sapagkat matutulad tayo ng kambing. Kasi ang mukha ng diablo ay kambing, kaya kamukha natin ng diablo. Kasi mukha ng diablo parang kambing. Na ang tupa naman, ating Panginoon Kristo, siya po ang kordero ng Pasko na tinatawag siya kordero. Siya ating pinakapunong pastor. Siya po ang nagtuturo sa atin ngayon. Mga kapatid, paano tayo magkakamit ng tunay na kaligtasan? Maraming umasa ng kaligtasan, hindi po lahat talaga ay makakamit nito. Dahil kahit na po kung tinuturing na sana tayo ng tupa, naging kambing tayo. Sapagkat lahat ng tao talaga ginawa ng Diyos para sa Kanya. So, hindi ginawa ng Panginoon ang tao na parang kambing. Naging kambing lang ang tao sa ating pagkamasamang pamumuhay, sa ating pagkamakasalanan, sa ating ginagawa. Sa bawat araw, na imbes kayo magpuri sa Panginoon, magpasalamat sa Panginoon, nagpapasaway na tayo sa Panginoon. Kaya naging kambing tayo, imbes mukhang trupa tayo pag sa mata ng Diyos, naging kambing na tayo, nag-iba po ang ating ugali. Kasi ang kambing talaga, interpreto ng kambing, ugali ng kambing, hindi tulad ng tupa. Kahit na mag-alaga ka ng kambing, tupa, pag samasamahin mo sila, diba, may kaibahan talaga. So, ganun po ating kalagayan. Isa lang ang ilang masyadan. Si iba, isa lang po ating pinagmulan, ay tupa. So, pero ngayon, naging kambing na po ang tupa. Dahil po, ang ugali ng tupa ay naging kambing kasi naging suwail na po tayo sa paningin ng Diyos. Kaya mga kapatid, natin hayaan, ito ang mga sikta ng Diyos ating pinag-aralan. So napalagaan naman natin mga kapatid ang mga panahon na ating pamisalimutan na hindi sana tayo maparusahan dahil kailangan natin magsisi na po. Yung sinabi ng Biblia mga kapatid na pinalagpas lang ng Panginoon ang ating katigasan, ating puso't isipan, subalit ngayon ang Panginoon nagyaya. Saan dako ng daigdig? Saan ka lang katira ngayon? Pilipinas, Japan, Indonesia, Hong Kong, China, kaubay sa Amerika, Europe, saan ka mang sa dako ng daigdig, nagyaya ang Diyos ayon po sa Gawa Kabanata 17
talata 30. Subalit ang Diyos nagyaya, mga kapatid, sa panahon na ito, na sa amang dako ng daigdig, saan ka man nakatira ngayon, na tumalikod na tayo, magsisi na po tayo, at tumalikod na tayo sa masamang gawain. Yan po ang pagyaya ng Panginoon sa atin. Nasa natin, yung talaga ating nais. Kung hindi man, so salungat natin ang salita ng Diyos. Pero hindi na ng Panginoon yan iniisip ano ba ating pagkamakasalanan, ang katigasan ating puso't isipan. Subalit siya nagyaya sa dako man ng daigdig, saan man tayo nakatira ngayon, mga kapatid, na magsisi na tayo at tumalikod na tayo sa masamang pamuhay. So ganyan kasi ang plano ng Diyos sa atin. Ayaw ng Panginoon talaga na ipahamak tayo. Mahal tayo ng Panginoon, mga kapatid. Tandaan po natin, hanggang ngayon, ang Panginoon po ay hindi po siya nagpabaya ng kanyang mga pangako ayon po sa akalan ng iba. Ayon po sa 2 Peter chapter 3 verse 9. Subalit ang Diyos nagpakumbaba dahil ayaw niyang may isang mapahamak, kundi ang lahat sana magkamit ng pagsisi at tumalikod sa masamang pamuhay. So yan, mga kapatid, ang nais ng Panginoon. So ikaw, anong nais mo? Alam po ng Diyos yan. Ang tanong, alam mo ba rin ang nais ng Diyos din? Lahat ng nais ng tao, alam ng Diyos. Ang tanong lang kung alam ba natin ang nais ng Diyos. Ang nais ng Diyos, yan po sa Gawa, Kabanata 17, talata 30, na pinalagpas lang ng Panginoon ang ating ginawa na sabihin natin makasalanan, katigasan, ating puso't isipan. Subalit niya nagyaya ang Diyos sa dako ng daigdig, saan ka man nakatira ngayon, na magsisi na po tayo at talikuran na po natin ang masama nating pamumuhay. Yun po ang nais ng Panginoon, mga kapatid. Kaya kung sana huwag nating kalimutan na biyaya pa tayo ngayon, no? Grace pa tayo ngayon. Ayaw ng Panginoon talaga na mapahamak ang tao. So mapahamak lang tayo kung sa lahat ng ating pumuhay puro na lang po ating nasunod. Pero ngayon nagyaya po ang Panginoon. Huwag natin kalimutan ang Gawa Kabanata 17, talata 30 na pinalagpas lang ng Panginoon ang ating katigasan ng ating puso't isipan. Subalit ngayon ang Panginoon nagyaya sa dako ng daigdig, saan man tayo nakatira ngayon. Nagyaya ang Diyos na sana tumalikod na tayo sa ating masamang ugali. Masamang pamuhay kasi nakatakda na po. Mga kapatid, nakatakda na po ang isang araw na hatulan na po ng Panginoon ang buong sanlibutan. Ayon sa verse 31 sa Gawa Kabanata 17. So, talata 31, nakatakda na po ang araw na hatulan ng Panginoon Kristo ang buong sanlibutan. So mga kapatid, sana po nakapagbigay po sa ito ng aral. Siguro lang po natin kailan masusulat po ang aklat sa aklat ng buhay ating pangalan, kasi pag hindi nakasulat, diretso po sa impyerno. So wag sana, mga kapatid, mangyari yun sa atin. So tandaan po natin ngayon ang habag biyaya ng Diyos ang atili pa po sa atin. At huwag natin hayaan na masayang lang po, mga kapatid. Masayang lang po itong mga salita ng Diyos na ating pinapangaral. Mga kapatid, sana po na magbagong buhay na po tayo, kasi yun na po ang sabi talaga ng Banal na Aklat. Sabi po ng sulat ng mga apostol sa Gawa Kabanata 3, talata 2 po, kung 19 at sa 2 po, na lumapit na kayo sa Panginoon at pagsisihan na po ninyo yung makasalanan upang mapatawad kayo, at ang kasaganahan ng buhay ay darating sa inyo mula sa atin Panginoon Kristo, at ipadala niya si Jesus na tagapagligtas sa araw ng kanya itinatakda. So ngayon, mga kapatid, magsisi na po tayo. Maghayaan, mga kapatid, na masayang lang po ang mga panahon na ito po binigyan ng Diyos sa ating panahon ngayon. Special lang po kasi may liwanag talaga, hindi tayo ng sikat na araw.
So ito mga kapatid ay sinabi na banaklat at sana po na huwag natin hayaan na mabaliwala lang po itong mensahe ng Diyos, na sana po sikapin natin na makasulat talaga ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Malakias chapter 3:16. At ang may matakot sa Diyos, nag-usap-usapan at nakinig ang Panginoon sa kanilang mga sinasabi, at nakahanda sa harapan ng Diyos ang aklat na sinusulatan ng kanilang mga pangalan. So, nakaready po ang aklat sa mga taong may takot sa Kanya. Kaya tama si Haring Solomon, isa nangaral, Ecclesiastes, Kabanata 12, talata 13. Ang sabi po ni sulat ni Haring Solomon, lahat narinig na, matakot kayo sa Diyos at sundin niyo ang kanyang mga utos, dahil ito po'y katungkulan ng lahat ng tao dito sa ibabaw ng lupa. Lahat narinig na, naka-live tayo, nakapag-post na ng mga video, dahil po na ito po ay kalooban ng Diyos. So sana mga kapatid, palagaan po natin ang panahon na ito. Maghayaan, masaya lang po itong panahon, lalo na po sa lahat ng mga viewers natin dito po sa YouTube channel, sa Facebook. Sana mga kapatid, itong mga salita ng Diyos, huwag natin baliwalain. Kasi sinabi si John, chapter 12, verse 48, na ang hatol sa atin sa huling araw, itong salita ng Diyos natin napakinggan, na ginagawa at ating lipastangan. Itong hatol, mga kapatid, malaya tayo o parusahan tayo, ayon sa salita ng Diyos natin napakinggan. Kasi sinabi sa Mateo 7:21, hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, ay makapasok sa langit, kundi tumutupad lang ng kalooban ng Ama na sa langit. Sana mga kapatid, palagaan natin ang mga panahon na natitira po sa atin, sapagkat ang sabi ng Biblia, mga kapatid, so Psalms 119 verse 19, na pansamantala lang po ang buhay natin sa libutan. Hindi po tayo magtatagal, kasi habang na ito ay kalooban ng Diyos, ay nangyari sa atin hanggang ngayon, buhay pa tayo, sapagkat sa Psalms 90 verse 3, ang sabi sa Mr. David, O Panginoon, ikaw ang nagpapasya kung kailan mamatay ang tao, ibinabalik mo siya sa lupa, sapagkat sa lupa siya nagmula. Ganon tayo mga kapatid, pareha lang tayo ating pupuntahan isa Mangaral Kabanata 3, talata 20 po. Isang dako lang po ating patutumuan. Ito po ating pinagmulan, na ang lupa ginawa siya dan galing sa labok, babalik na sa labok. Ecclesiastes, Mangaral 12, talata 7, na ang tao galing sa lupa, babalik sa lupa, ngunit ang espiritu na galing sa Diyos ay babalik din ito sa Diyos. Kaya mga kapatid, ito po ang katayuan natin ngayon. Sana po wag natin hayaan na masayang lang po itong buhay natin na bigay ng Diyos sa atin, dahil ang Biblia nagpapatunay talaga. Tandaan po natin mga kapatid, na tayo babalik sa labok, sapagkat sa labok tayo nanggaling. Kaya hanggang na nandito pa tayo sa libutan, wag natin hayaan mga kapatid na masayang lang po itong mga panahon na bigyan ng Diyos sa atin. Sana po ay palagaan po natin ito. Tandaan po natin, hindi pa huli ang lahat. Habang buhay may pag-asa pa tayo. Ayon po sa Biblia, na habang buhay may pag-asa is Mangaral Kabanata 9, talata 4, habang buhay may pag-asa. So ibig sabihin mga kapatid, na itong ating kapanahonan ngayon, hindi po kayo nagtago tayo, kumain tayo, tumakbo tayo sa doktor, uminom ng gamot para buhay pa tayo. Ito po ay hindi po sa ating sariling pasya at pagsisikap, natili pa tayong buhay. Ito po ay kalooban ng Diyos mga kapatid. Tandaan po natin, hindi po tayo magtatagal sa salimutan na ito. Ang malaga, buhay tayo o patay na, kay Kristo po tayo. Sa Romans chapter 14 verse 8, tandaan po natin, kung nais natin mabuhay kay Kristo, dapat mamuhay tayo kay Kristo. At kung nais natin mamatay tayo kay Kristo, mamatay tayo na kay Kristo. Buhay tayo, patay, kay Kristo po tayo.
Siya mga kapatid, pinakamalaga na dapat malaman natin, dapat alam natin ngayon sa ating kalagayan kung anong alin man ang mabuti sa atin mga kapatid. Ang pinakamabuti, tandaan po natin na malaman natin sa ating katayuan ngayon sa harapan ng Diyos kung karapat-dapat ba tayo o hindi. Kasi pag hindi tayo karapat-dapat, sayang lang po mga kapatid, no? Sayang lang po ang panahon na binigay po ng Diyos sa atin. Sayang lang po ang hallelujah, mga pagpapala ng Diyos binigay po sa ating hininga, lakas ng katawan, na makalimutan lang po natin na ito po'y mahalaga sa atin sa akala natin ngayon, pero ang Diyos po may mahalaga pa na dapat natin makamtan. Ito po ang buhay na walang hanggang na nais ng Panginoon na matutunan natin habang nandito pa tayo sa sanlibutan na ito. Hindi may iwasan mga kapatid, magkamali man tayo. Tandaan po natin, walang perfect na tao ay po sa mangaral Ecclesiastes Kabanata 7 talata 20 po, na walang matuwid na tao dito sa lupa na hindi siya magkasala. So mga kapatid, tandaan po natin, kahit ano pa ating katayuan, karangalan, kapurihan dito sa ibabaw ng lupa, ito po ay galing po sa ating Panginoon. Walang nakaupo sa kanyang katungkulan, walang pari, pastor, tagapagturo ng salita ng Diyos kung hindi po ito kalooban ng Diyos. Kaya mag-ingat po tayo, kapatid, kasi mas mahalaga, kapatid, na maglingkod tayo sa Panginoon. Ano ang mahalaga, kapatid, na kailangan natin malaman kung ano ang kalooban ng Diyos, ano po ang mga utos niya. Kasi ang Diyos po ang nagbibigay po ng kaloob. Hindi po tayo naging pastor, pari, tagapagturo na dahil po sa ating pagsisikap. Ito po yung kaloob ng Diyos sapagkat alam ng Diyos na kaya natin itong katungkulan na ito. Tayo pastor, at ang katungkulan ng pastor, nag-aral, pinapangaral, inuunawa at pinaunawa sa mga nakikinig. Kaya itong gawa natin mga kapatid ngayon, dapat natin malaman na ang kaloob ng Diyos sa atin, magpabayaan natin. Now, nag-usap-usap ang mga may takot sa Diyos. Hallelujah. At ang Panginoon ay nakikinig. Nakikinig ang Panginoon sa kanilang mga sinasabi. At ang aklat, mga kapatid, ay nakahanda na po. Nakahanda po sa kanyang harapan ang aklat niya upang na, hallelujah, isulat po ang pangalan nila na may takot sa kanya. So yan mga kapatid, ang nais ng Panginoon na ganun tayo. Kailangan natin matakot para masulat po ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Kaya hanggang ngayon, tinuturuan tayo ng Panginoon sapagkat yun ang ganun na lang ang pag-ibig ng Diyos sa atin na ituwid niya tayo, kapatid. Kasi mabubuhay tayo ng matagal dito sa ibabaw ng lupa kapag may takot, magmasunurin tayo sa Panginoon, kasi yan ang sikreto. Siguro kung magtanong tayo sa mga tao ngayon, nais talaga ng buhay na walang hanggang. Kaya lang, ang ating pumuhay talaga ay para tayong alon sa harapan ng Diyos. Ang alon kasi hindi lahat ng panahon nandiyan ang alon. May alon, minsan ay tumatahimik ang dagat at umaalon ang dagat. So kapag ganun paglingkod natin sa Panginoon, parang alon, minsan nandiyan at wala. Hindi ganyan po. Kasi ang sa Mateo 24:13, ang manatiling tapat hanggang wakas, siya lang ang maliligtas. Yung sa lupa din,
na ang mga sumusunod ng kalooban ng Diyos ay mamuhay pa ng matagal. At hindi lang ito sa libutan ay mamuhay tayo ng matagal hanggang sa binawalangang ay makamtan natin ang pagpapala ng Diyos. Kaya sinabi sa Proverbs 19:16, mabubuhay ng matagal ang mga taong sumusunod ng utos ng Diyos, ngunit hindi sumusunod ay mamatay. So ganyan mga kapatid. At sinabi sa verse 23, ang pagkatakot sa Panginoon ay nagdulot ng mabubuhay, ng mahabang buhay, kasapatan at kaligtasan, at magdudulot ng mahabang buhay, kasapatan at kaligtasan sa kapahamakan. So yan mga kapatid ang sinabi ng Biblia sa Proverbs 19:23. So kaya matakot para ang ating buhay ay pagpapalain, mga kapatid. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa ating pamuhay sa lupa, huwag tayong mapahamak. Kasi pag takot tayo sa Panginoon, ang kanyang salita talaga ay ating pinapakinggan at ating ginagawa para po na ang biyaya ng Diyos talaga ay ating makamtan. So ganun mga kapatid, may takot ng pamuhay haba ating buhay sa lupa, at hindi dito sa lupa lang pinapahaba ang buhay natin hanggang po sa buhay na walang hanggang ay makamtan natin mga kapatid ang kanyang pangako, tulad na sinabi niya sa John 14 verse 3, na kung mahanda ko ng lugar para sa inyo, ako'y babalik at kukunin ko kayo kung saan ako, nandoon din kayo. So ganyan po ang promise ng Panginoon sa atin na may takot, na naging masunurin sa kanyang mga utos para hindi po tayo mapahamak. Kasi ang mga tao talaga na nagpapahamak sa kanyang sarili, ito na po mga tao na sabihin natin nagpapatuloy sa pamumuhay po ng hindi po maging masunurin sa Panginoon. Kaya kailangan natin malaman na magpahamak sa sarili natin ang ating mismo sariling ugali, nagpapahamak sa atin yung mga kapatid. At sinusubok ng Panginoon, tanda po natin ating mga puso na parang ginto, kapatid, na hindi po lalabas ang pagginto pag hindi po dadaan sa proseso. Ito ay kinakalot sa lupa, dinadaan po sa bull mill, sa ano pang paraan, sinusunog, lalabas sa pagginto. Itong ating pagkatakot sa Panginoon ay sinusubok ng Panginoon, ating puso din, kung totoo ba ito o hindi. Idadaan po sa apoy, no? Isa Proverbs 17 verse 3, sinusubok ng Panginoon ang puso ng tao katulad ng pilak at ginto. Sinusubok sa apoy kung ito'y tunay o hindi. Ganon tayo mga kapatid at panampalataya, sinusubok talaga ng Panginoon para mapakita natin sa kanyang harapan ito'y tunay o hindi ang ating pananampalataya. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid, no? Mag-ingat po tayo. Kailangan natin malaman na hindi po mga kapatid tayo maging tagumpay sa libutan na ito kung hindi natin sundin ang kalooban ng Diyos. Kaya pinakamalaga sa bawat araw, ang pagkatakot talaga ang kailangan natin, dahil kapag natakot tayo sa Panginoon ay sumusunod na po tayo sa kanya mga salita. Yan po ang katunayan na ating takot, mga kapatid, ay sinasamahan natin ng gawa. Hindi lang po sa ating bibig, kung hindi sa magitan, mga kapatid, na ating gawa. Tulad ng ating pamuhay ngayon, na minsan po tayo lang po ang nasusunod, no? Hindi po ang Diyos na ating nakilala na makapangyarihan.
Kaya dapat natin malaman sa bawat araw, huwag natin kalimutan. Mag-like and share lang po tayo. Subscribe natin ating YouTube channel. At i-post natin ang notification bell upang na marami pa tayong karagdagan mga video na ating pinupost dito. At puro continuous lang sa pagkamit ng kaligtasan. So sana po huwag kayong magsawa. Sana subaybay kayo sa bawat araw. Yung mga video, dagdag kaalaman, magpatatag ng ating panampalataya at nagpapatibay ng pag-asa ng kaligtasan. Maraming salamat po sa lahat ng mga viewers natin, listeners, dito po sa YouTube channel, sa Facebook. I-like and share lang po natin na may kapayapaan at habag. Biyaya ng Diyos ay ating makamtan mula sa atin, Panginoon Kristo. Ito piling po sa Tumaka Apostolic Believers of Christ International. Sabi sa bawat isa, the grace of Jesus Christ be with us. Amen.